Okay, good morning mga partners. Morning! So, sino ito ang first time? Mamaya, first time. Welcome first timers. Okay. So, ngayong hapon po, muna maraming salamat again. Alam ko linggo ngayon. So, medyo dapat pahinga tayo today. Pero pag-usapan natin is kung ano ba itong DXN na ito. And then, normally, ang tinatanong sa akin is bakit ako nag-DXN? 13 years na ako sa DXN. I joined DXN noong 2004, mga April. So, magti 13 years ngayong April. Okay? So, ang background ko is ako pa ni Johnny Santos, Cotabato talaga ako. Ang pamilya ko namin is basically parang 4th generation na ako ng Cotabato. Lolo ng lolo ko, tatay ng lolo ko basically, ang mga unang nakatira dito sa Cotabato. Okay? And then sa lolo ko and sa dad ko, more or less mga business minded na lahat yan. So aminin ko sa inyo, ang unang reason talaga bakit ako ng DXN is because of the business aspect ng DXN. Aminin ko yan. Diyan talaga nagsimula yan. Okay? So, bakit ako na-intriga sa negosyo ng DXN? Para sa akin kasi, ang ideal sa akin na negosyo, always ako naghahanap ng opportunity ng negosyo. Okay? Ang ideal sa akin na negosyo is number 1, maliit ang capital. Okay? Number 2, may maganda, sabi natin, amazing na produkto o serbisyo at merong tinatawag nating successful money making system. Okay, napakahabang English, pero ang ibig sabihin lang mo niyan is may sistema na siyang epektibo, gumagana, okay? Kopyahin mo na lang. Kaya nga, kung napapansin nyo, maraming taong gustong mag-franchising. Kasi ang binibili mo sa franchise is hindi lang yung pangalan, hindi yung produkto, o hindi yung sistema na gumagana. Yan isang pangalan. Kung meron ng successful money making system, and number 4, hindi limitado sa lugar niya, meaning you can expand worldwide. Okay? Anywhere. Kung kagaya nyo rin sa mga dati ko na mga partners dito at saka sa baguhan, kung kagaya nyo rin is napilitan kayong pumunta ng DXN dati kasi meron nag-imbita sa inyo, ganun din ako. Inimbita ako before ng kapatid ko. Yung unang imbita niya pa sa akin sa Davao para pumunta kay Stock sa Villano, hindi ako sumama. Yung pangalawa, ginawa na dito sa Cotabato, sa hotel namin, sa Estosan Hotel. Kami ni Vincent, wala ng choice kasi nandun yung opisina namin. So nag-attend kami. And doon ko na-realize ngayon, sabi ko, nakikinig ako kay Stocks, doon sa mga naka-attend ng unang business presentation pa natin, mano-mano lang yan sa whiteboard. Binibilog-bilog pa yan. Ano ba yung bilog-bilog na yan? Maalala niya yan, di ba? Yes. Sabi ko yung ginagawa niya, sabi ko, wait, mukhang ito naman yung hinahanap ko. Pasok man lahat sa apat. Number 1, maliit ng kapital. Advance na lang natin konti. Noong 2004, ang registration to become a DXN distributor is what? 500 pesos. May 350 pa ngayon ng time na yun eh. Diba Bart? May 350 pa. 500. So sino ba ang walang 500? Diba? Number 2, meron lang magandang produkto. Pag-usapan natin mamaya yan. Number 3, meron lang successful money making system. And number 4, limitless ang possibility kung saan mo pwedeng dalhin yung negosyo na yun. Pasok yung apat. So sabi nga sa sarili ko, naku, pride na lang siguro itong iiral nito kung hindi ko pa ito gagawin. So kaya ako 13 years later, andito pa rin ako. Eh yan ang reason bakit sinishare namin sa inyo. Ito. May kailangan din pag-usapan ngayong hapon. And pasensya na sa mga baguhan, gusto tingin nyo medyo personal ito. Pero kailangan din pag-usapan para gumanda-ganda naman yung buhay natin. Yes. Kahit anong analyze o natin, kahit anong research, para mag-improve yung buhay natin, kailangan natin pag-usapan yan. Okay? So ayaw sa gusto natin nakadikit ang pera sa buhay natin. Hindi pa nga natin alam na mayroong pera, ginagamit na natin yan. Nasa loob pa tayo ng tiyan ng nanay natin, kailangan na natin yan. Di ba? Problema lang, majority ng tao hindi naiintindihan yan. Ang tingin nga dyan, masama eh. Di ba? Doon sa mga nakatay ng training natin ng financial freedom and time freedom, alam natin, ang pera is not good, is not bad. Ano siya? Neutral. Alam natin na ang pera is ano? Money is a tool. Na kapag nagamit natin na mabuti, it can be a tool for what? Hindi dapat yan ang pangarap mo. Okay? Pero yan siyang pwedeng magbigay at tumulong, no? Tumulong sa inyo na magbigay ng mga pangarap niyo sa buhay. Pangarap ng bahay, dream house, your dream car. Okay, alam ko mga material yan. Pero sabihin natin, dream vacation with your family. Pag yung
anak nyo, okay, o kasama, o mga mahal nyo sa buhay, gusto nyo bigyan ng magandang edukasyon, savings, at yung tinatawag natin time freedom na magawa mo yung gusto mo. Basically, yan ang pwedeng i-provide ng pera sa inyo. Ang explanation ko nga all the time is kapag yung level ng pera nyo o yung income nyo tumataas, yung quality ng buhay nyo rin dapat tumataas din. Yan ang purpose ng pera para sa atin. So bakit natin pinapag-usapan yan? Again, aminin ko nga sa inyo, ang nag-attract sa akin sa DXN is number one, business side ng DXN. Kasi nga negosyante ako by nature eh. Okay? The reason bakit sinasabi mo natin yan, kasi ang DXN, sa DXN you get to tap the secret vehicle. Okay, secret vehicle of the rich and the successful. Kung ano yan, it's a whole lot of training. Pero maniwala na lang muna kayo sa akin, okay? Yes. Na you can tap the successful, okay, vehicle, secret vehicle ng mga successful if you do DXN. So ang tanong ng iba, ano ba kailangan kong gawin para maka-DXN ako? Okay, tinan nyo kung kaya nyo ito. First yung gawin is, maging matalino, mamimili. Sa English is wise consumer. Okay, alam niyo yan, di ba? So ano yung sabihin ng matalinong mamimili? Okay, number one, ano ba yan? Nakakatipid, nakahanap ng pinakamurang produkto? Pwede, pero maliit na parte lang yun ng matalinong mamimili. Okay? Ang matalinong mamimili is kung yung binibili mo na grocery, na sa iba na nag-grocery every month o every week, lahat na nag-grocery, di ba? Dati mo yung bili ng tabihan, toothpaste, kape, yung mga basic commodity natin. Pero sa iyo, nangyari na ba sa inyo yung pinangbili nyo ng grocery nyo, naging puhunan nyo na? Never pa. Ang pwede lang bumalik sa inyo is sukil. Paminsan candy na lang yung sukil kasi wala na Yes. Di ba? Kung hindi naman ngayon ang mga groceries, may mga rebate card na. Okay? Na para mag-earn kayo ng points. Pero hanggang doon lang. Okay? Sa DXN, once you become a matalino mamimili, paano yan? You ship your grocery, your regular grocery to what? You ship it to DXN. Okay? You ship it to DXN, then your first benefit niyan is lahat ng DXN member, once you buy sa DXN, discounted yung produkto. So you save on discount. Meaning 20 to 30% ng presyo ng produkto, discounted. You save that. Okay? Although savings lang yun. Ako nga kung tutusin niyo, maliit na parte lang yun. Okay? Once you buy DXN product, every DXN product, para madaling i-account, may equivalent na points. Okay, may naka-attach na points yan. More or less, 1/2 yan ng value ng presyo. More or less. Okay? So, may points yan. Every time you use or you buy DXN product, under your name, you earn points. Okay? Sa isang buwan, isang billing period, sabihin natin nakabili ka ng worth 1,000 points, sa ayaw at sa gusto mo, you will earn the second income. Ano yun? Rebate. You will earn rebate. While it might not be big sa umpisa, kasi ang una niyan, it starts at 6%. So kung 1,000 points ka at 6%, more or less mga 60 pesos. Pero again, expenses na dapat sa iyo yan. Gastos na yan. Di ba? Sa normal practice mo, paggamit mo ng toothpaste mo, pag naubos na, tapo na yan. Pag inom mo ng kape mo, pag ubos na, tapo na. That's it. Expense na, nagamit mo na yan. Dito may babalik pa sa iyo. Okay? So, number one, you save on discount. Number two, you earn on rebates. Okay, that is the first step of being a what? Matalinong mamimili. Okay, ang second step to be a matalinong mamimili, you save on discount, groceries, and puhunan. The second step is what? Be a product of your product. And since ginagamit mo na yung DXN, ginagamit mo na yung produkto, now you experience kung ano yung beauty o kagandahan ng produkto na yun. And before you know it, kahit ayaw mo bang i-share, no, meron na mga comments sa'yo, nagmumukha kaya ng bata ngayon. Okay? So, ang reason kasi niyan, we have to talk about this. Well, sabi nga, inulit-ulit ko, I joined DXN because of the business aspect. Pero once I started doing DXN, na-realize ko na meron pang mas maganda sa negosyo ng DXN. Hindi yan biro. Okay? Ano yung mas maganda pa? Yung secret ng DXN. While hindi naman talaga secret, pero ang DXN is what? Ganoderma. Okay? Ang DXN is a company that produces Ganoderma. Ano ba yung Ganoderma? Ganoderma is herb, herbal. Okay? Kabute. Isang type or variety ng mushroom, kabute.
Ang kwento nga nito, well, hindi ko napahabain, no? Number one pala, hindi ako doktor. So, basically, gamitin lang natin ang ating sentido common sense about health, okay? So, gaya sa inyo, pag tinanong nyo, how to have a healthy lifestyle, how to have a healthy body, ang sabihin sa you have to have a healthy lifestyle. Ano yun? Kain na, healthy na pagkain. Ano yan? Mga gulay, di ba? Yung mga organic, and then huwag nyo abusuhin yung katawan mo, and exercise. So, kung alam natin yan, we must focus on what? Consuming products that are, number one, healthy. And ang DHN pala, ang kagandahan ng DHN, meron siyang Ganoderma. Ang kwento ng Ganoderma is, panahon pa ito ng mga Chinese emperor. Sa nunuan pa, search nyo sa Google, and yung mga studies niyan. Panahon pa ng mga Chinese emperor before, ang pwede lang kumain at gumamit ng Ganoderma, mga royalty lang. Pamilya lang ng emperor at saka mga sundalo niya. Bakit? Na-realize nila kapag kumakain nito, nagko-consume nito, malalakas sila, iwas sa sakit, and ano pa, matagal silang namamatay. Kaya nga yung isang dynasty ng isang Chinese emperor na yun, yung tagal ng kanyang reign, tumagal siya ng gusto. Ang nasa history book na yan, na ang kanyang kinukonsume niyan is Ganoderma. And may time pa nga kapag ordinaryong tao ka lang daw at nahulihan ka ng may Ganoderma ka, huli ka. Bawal sila lang. Ang reason kasi bakit, is ang hirap niya hanapin. Sa wild o sa forest, mangilan-ilan na yung makita mo. Okay? Ang kinangandahan lang natin sa DXN is tayo, nakaka-produce tayo ng Ganoderma. Sarili natin yan, hindi natin binibili sa iba. Okay? To explain better, again, di naman tayo doktor, di ba? Diba ditong second part ng ating pagiging matalinong mamimili. We have an amazing body. Okay? Again, dito doktor. Okay? We have an amazing body na yung katawan natin was built to have what? It is blessed with its own internal, natural internal self-healing system. Ay, ibig sabihin yan, yung katawan natin, merong sariling sistema yan na kaya niyang pagalingin o proteksyonan yung sarili niya. Yan yung mga narinig mo na immune system natin. Okay? At saka yung mga ibang organs natin na nagpa-function para mabigyan tayo ng malakas at healthy na katawan. Ang problema lang, dahil sa lifestyle natin, at sabihin na natin, problem occurs when excess build-up ng toxins nangyayari sa katawan natin. Paano yan? Kahit na ngayon, sa gusto natin, habang humihinga tayo, may pumapasok yan. Sa pagkain natin, sa iniinom natin, di ba? Sabihin na lang natin sa hangin, okay? And sabihin na natin sa lifestyle natin, okay? Contaminated air, and sabihin na lang natin unhealthy lifestyle. It will build up to what? Toxins sa katawan. And yung toxins na yan will produce what? It causes imbalance sa katawan. Disbalance yung katawan mo. Again, ito yung doktor, okay? Disbalance yung katawan mo. Ang katawan natin is made up of majority tubig. Okay? Kung di ako magkamali, 70 to 80% ng katawan natin is made up of tubig. And ideally, dapat since water-based ang katawan natin, alkaline dapat tayo. Okay? Alkaline yung ating katawan. Sa pH, yung nakakaintindi ng pH, dapat sa alkaline. Iniiwasan dapat natin ang acidic. Ang problema kasi kapag mataas yung pH mo, nasa acidic ka, ang mga sakit nabubuhay sa acidic. Nabuform sa acidic. Hindi nila kayang mabuhay sa alkaline. Ang problema lang, sa soft drinks nyo pa lang, acidic yan. Meat, acidic yan. Majority ng kinakain natin is acidic base. Although, ginawa naman ng Diyos yung katawan natin na kaya yan dapat kontrahin yan at i-neutralize yan. Ang problema lang, dahil sobra-sobra na, hindi na kaya nung katawan natin. Okay? This leads to what? An acidic, weak, and sick body. Okay? Scientifico lang nga eh. Kapag hindi healthy yung kinakain natin, hindi healthy yung pumapasok sa katawan natin, safe to say na yung ating katawan, hindi rin healthy. Di ba? Again, 1 plus 1 equals 2. So, ang ginagawa ko ng Ganoderma is it aids in restoring the natural balance of the body. That's it. Hindi siya gamot, pagkain siya, gulay siya. Anong kaya niyang gawin is, number 1, tulungan niya yung katawan mo na ibalik sa balance. Okay, paano niya ginagawa yun? Dalawang paraan. Number 1 is through cleansing of excess toxins. Nilalabas niya.
tulungan niya yung katawan mo. Yung build up na excess toxins yan, lalabas yan parang naturally. Kaya may mga testimonial tayo sa mga partners natin na kapag nag-DXN, okay, pansin lang, pawis sila ng pawis. Narinig na ba yun? Yung iba naman, ihi nila is medyo yellowish talaga, lumalabas. And after that, before they know it, pag-testing ulit, normal na sila. Okay? Yung iba naman, kala nila nagkaka-LBM sila pag nilalabas ng katawan nila yung toxins ng katawan nila. That is, sipin nyo na lang mo. Yung iba naman kasi nagagalit, sabi na, John, wala naging effect. O hindi pa ako gumagaling. Sabi ko, grabe, kailan ka ba nag-DXN nag-start? Sabi niya, 1 month ago. Masay ko, ilang taong ka na? 35. Masay ko, for the last 30 plus years ng buhay mo, nag-build up na yung toxin sa katawan mo. Do not expect it na in 1 month maubos yan. Pero I guarantee you, hindi naman naabot ng 35 years yan. Okay? You have to, hindi na rin yan na, pag DXN mo, once you take Ganoderma, i-maintain mo pa rin yung unhealthy lifestyle mo at saka unhealthy diet mo. Kailangan mo rin baguhin yun. Tulungan mo rin ang sarili mo. Okay? Pero malaking tulong kapag nag-Ganoderma ka. It cleanses your body with from toxins. It rejuvenates the body. Ibig sabihin, after kanya linisan, tulungan kanya ngayon mag-repair, palakasin niya ulit. Functioning niya mabuti ulit yung katawan mo para maka-produce ng maayos. Okay? Simple lang, di ba? Common sense. Tanggalin niya yung dumi, tulungan niya yung katawan mo, magiging healthy, resulting to a balanced and healthy body. Okay? So yan yung step 2. We talk about the owner. Okay? Para makilala niyo na naman kung sino ba itong narinig niyo na si Dr. Lim Shojin. Sa mga hindi nakalam, si Dr. Lim Shojin is a Malaysian certified herbal medicine doctor, certified alternative medicine doctor. Okay, and marami pa siyang ibang award. Ang kanyang advocacy talaga is wellness, health, wellness. Okay? And sa kaka-research niya, ang nahanap niya ngayon is Ganoderma. Okay? Kung kilala niyo si ginseng, tingnan niyo sa mga Chinese list ng mga herbs. Number 1 is Ganoderma. Number 2 pa nga ang garlic. Number 3 pa ang ginseng. Kung kilala niyo. Ang reason bakit hindi masyado kilala si Ganoderma kasi ang hirap i-produce. Ang swerte natin kay Dr. Lim, siya nagpo-produce ng sarili niyang Ganoderma. Yun yung ating key. Okay? Unlike sa ibang nag-Ganoderma dyan, they just buy their Ganoderma. Tayo, we produce our own Ganoderma lucidum. Okay? And ang ginaganda niyan is we have the largest Ganoderma factory in the world in Malaysia. Okay? So, noong 1993, sinimulan ito ni Dr. Lim. So, more than 20 plus years na tayo. More than 20 plus years na ang DXN worldwide. Okay? Sa Philippines, ilang taon na? 17 years. At least. Sa Cotabato, 13 years. Okay, na guarantee you, for the last 13 years, nagaganoderma kami. Okay? Andito pa rin naman kami. Okay? Nung naging matalinong mamimili na kami since April pa of 2004. Si Vincent pa naman ganun din. Kung gano'n ako pumasok din yan. Okay, and alam ko ibang mga partners ko dito, halos ganun na rin katatagal. Okay, we have the largest factory ng Ganoderma. And then, ang ginawa ni Dr. Lim is, yung Ganoderma, nilagay niya into what? Food supplement form. Okay? Basically sa Pilipinas, food supplement na tayo. Sa Malaysia, meron tagang powdered form niya na mabili ka. And because of our, FDA restrictions, hindi pwedeng ibenta dito yung hindi naka-capsule. So, naka-capsule form tayo. Yung Ganoderma natin, meron dalawang klaseng Ganoderma na ino-offer si DXN. Yung tinatawag natin si Reishi Gano and si Gano Silio. Para simple, si RG, si GL. Okay? Magkapatid yan. Si RG, okay, siya yung tawag ko dyan si Big Brother. Okay? Si Balot. Kasi siya si 90-day-old mushroom, 90. Okay, si GL, siya tinatawag ko si Penoy. Kasi siya yung 18-day-old mushroom. Okay, ito ang sikreto. Majority ng iba dyan, o lahat ng ibang nag-Ganoderma ng company dyan, ang meron lang sila si RG. Si GL, tayo lang ang nag-produce niya. Okay? Yan yung sikreto ni Dr. Lim. Okay? Ang trabaho ni RG, ni Big Brother, ni Balot, okay, ni 90-day-old mushroom is what? Siya si cleansing. After kanya ma-cleanse, papasok ngayon si GL.
to help you with your... Okay, ang daming vitamins and minerals, hindi ko na may enumerate yan, I will tell you honestly, hindi ko may enumerate yan. But because of those minerals, nutrition, it helps your body regain its what? Natural energy, natural power. Okay? By what? Removing again the toxins and giving you the proper nourishment and minerals. Kasi nga number one, imbalance yung katawan niya. Okay? Because nga again, sa ano? Sa pagkain, sa lifestyle, and basically sa environment natin sa lahat. So merong RG, merong GL. Okay, ang i-share ko na lang muna sa inyo ngayon, kasi unlike before, noong 2004, meron na more or less mga 14 products ang taken dati sa Philippines, if I'm not mistaken. Ngayon siguro times 3 na. Oh, ang dami na. So kung isa-isahin natin yan, buong isang oras natin, I would suggest na you attend the product presentation. May schedule dyan. Check kung kailan yung product presentation. Si Ate Ding usually nagpa-product presentation first, di ba? So, you attend that para makilala niya talaga yung lahat ng produkto ng DXN. Ang i-discuss ko lang muna sa inyo, ang i-share ko sa inyo ngayon yung mga blockbuster natin ng mga produkto. Okay, yung mga sikat natin ng produkto. Number one, ang ano, si RG, GL. Meron din tayong the Queen of Nutrition. Kung ito siya sa King of Herb, ito naman si Spirulina is the Queen of Nutrition. Sa simpleng istorya, sa isang araw, dapat meron tayong certain amount na vitamins na kailangan ng katawan natin, na kailangan natin i-consume. Ang problema lang, sa sobrang dami niyan, kailangan iba't ibang klaseng pagkain yan. Yan ang hirap i-produce yun. Okay, ang kinaganda nito, with this Spirulina, with just 3 capsules a day, lahat ng requirement for the day, binigay niya na. Huwag mo na kayo matapot, ang Spirulina is made out of what? Algae, lumot. Pero high grade, yung kinoculture na lumot. Eh maniwala kasi hindi, yan ang dinadala ng astronaut sa space para pagkain nila. Okay? We have that. And kinaganda ito, we produce our own Spirulina. And napakaganda niyan. And if you compare our Spirulina sa mga iba na nagbibenta abroad, ang mamahal ng Spirulina nila, alam nila gaano kaganda yan. And sa atin, no, maganda na, mura pa. Okay, so sayang yan eh. Okay? So kung parang ito yung kanin mo, ito yung ulam mo. Okay? Samahan natin ng dessert. Si Roselle Candy. Ang reason bakit gusto ko si Roselle Candy, because mataas talaga ang belief ko sa vitamin C. Okay? You do your research, pero ang vitamin C is very vital sa katawan natin. If we have enough vitamin C sa katawan natin, yung immune system natin mataas. So kung mataas yung immune system natin, kahit anong sakit yan, kaya natin kalabanin. Meron nga mga study pa, you do your research, ng vitamin C can kill what? Destroys cancer cell, yung mga tumor, tutulong yan. Before I forget, sorry, balik konti kay Spirulina. Si Spirulina pala, ang number 1 quality niya is alkaline siya. Okay, if you take Spirulina, tulungan niya yung katawan mo maging alkaline. Babaan niya ang acidity. So tutulungan ka niya. Kaya nga meron itong, tabihan natin, sinasabi na it fights cancer. Because yung mga cancer cell nabubuhay sa acidity. The same with our Roselle. Our Roselle is vitamin C. Merong juice ang Roselle Candy. Okay, isa rin yan sa mga produkto ng DXN. Okay, so aside from our food supplements, meron pang ibang mga food supplements. So again, I suggest you attend the product presentation kasi meron tayong produkto that cures all diseases except death. Okay? Hanapin niyo yung paano yun, si black cumin. Okay, next. Meron na tayong, yan ang number 1 seller natin sa lahat. Okay? Imposible na nag-DXN ka na hindi mo kilala ang kape ng DXN. Sa consumption sa mundo, talo pa ng kape ang consumption ng gasolina sa dami na nagpo-consume. Okay? That is known. Ang kinaganda ng kape natin, may health benefit na nga just by drinking coffee. Pero tutusin mo, hindi kape yan eh. Gano'n din pa yan, kumari lang kape. Okay? Yes. Kasi bright si Dr. Lim, alam niya pag binigay niya sa iyo yung mushroom, hindi mo inumin yan. Okay? Pag binigay niya sa iyo yung mushroom, sabihin mo baka, di ba, alanganin ko, hindi mo inumin. Sabi mo, sige, lagay natin sa basic commodity ng mga produkto. Number 1, ang Pilipino mahilig sa kape. Okay?
Alam niyo yan. Pag magdating ng bisita nyo, kahit tanghaling tapat, ang taas ng sikat ng araw, instead na Diyos, kape pa rin binibigay nyo. Di ba? So, nilagay niya sa kape. Ang ginaganda ng kape natin, napakababa ng caffeine content. Okay? Ano ang nangyayari pag mataas ang caffeine content? Di ba yun yung hirap matulog sa gabi, tapos nanginginig ka na, nervous na. Ito ang liit, kung pwedeng hanggang sa halos wala na yung caffeine content. Kaya yung iba nagugulat pag uminom sila nito, mas relaxing na mas nakakatulog sila. Okay? Well, again, hindi ako doktor, pero yung mga uminom nito sa nila, it helps with their what? Hypertension. Yung mga ganong klase, mga high blood. No? So, again, because may ganoderma nga. Anong ginawa ng ganoderma? Dalawa lang naman eh. Di ba? It cleanses and rejuvenates. It helps your body. So, sige mo na lang, kung uminom ka ng kape, hindi lang naiinitan yung tiyan mo, hindi ka lang nagising, okay, healthy ka na, dahil sa ganoderma, discounted ka pa, pagtapon mo ng sachet, may rebate ka pa. Yes! Kaya nakita na ganyan, kape. Okay, next. Aside, sorry pala, ang kape natin, hindi lang isang klase yan. I think meron ng at least 4 na variety ng kape natin. So hindi ko na-discuss yung 4. Itong classic, alam mo tayo na ito parts, ito ba ang classic natin? Diba? Yung original, sorry. Meron pa isang classic, yung gano'n. And then, when we talk about coffee, meron naman sasabi, hindi na ako nagkakape doon. Okay? Nagto-chocolate drink ako. Hindi ko lang problema. Meron tayong kokoshi. Ang kinaganda ng kokoshi, okay, marami siyang GL. Okay? So yung tao na medyo kailangan ng nourishment, okay, ito ang bigay nyo. Okay? Kokoshi, chocolate drink. Pwede nyo mahalo niya. Ako, to be honest, paano kuminom ng kape? Hinahalo ko yung dalawa na yan. Yes. Yun ang gusto ko. Okay? Isang sachet, nahalo ko yan, isang tasa, yan ang ininom ko. Okay? So may chocolate drink. Meron din tayong spica tea. Okay, napaganda ng spica tea natin. Umabot ka sa point na sabi na pang slimming tea. Well, oo, Yes. not only that, pero it gives you nutrients, di ba, yung energy sa buong araw. Suggestion namin yan, yung isang sachet niyan, isang bag, isang tea bag, good for 3-4 liters na yan. Okay? So, parang isayang, ano ba tawag yan? Lagay nyo sa inyo tubig, lagay nyo sa medyo malaki-laki, yung gamitin nyo yung, inumin nyo yung consume yung in the rest, lagay nyo sa rep. Gawin na siyang iced tea. And during the day, pwede nyo nang inumin. And ang suggestion nyo ng iba is huwag nyo itapon yung tea bag. Pag gamit nyo na sa 4 liters, tanggalin nyo, okay? Ihalo nyo sa, saan ba natin halo? Facial, ano natin? Facial, nilagay as pangpahid sa mukha, katawan. And sabi nila, napaganda lang. Usipin yung daming use. Okay? So meron tayong spica tea. Yan yung mga sample ng mga beverages natin. May mga juices din tayo, like tabi nga rosel and ibang klase. Meron tayong personal care. Okay? Ito ang pinaka-favorite ko sa lahat. Aminin ko sa inyo, sa buong 13 years na nag-DXN ako, may araw na hindi ako naka-RGGL. Okay? May araw na hindi ako naka-spirulina, may araw na hindi ako naka-rosel. Pero aminin ko sa inyo, hindi to biro. May araw din hindi ako naka-toothpaste ng Ganosi toothpaste, pero magbilang ko lang sa isang kamay ko yan. I assure you, I guarantee you. And may time pa nga nag-BOF kami ni partner Vincent sa Tacorong Parks. Siguro sobrang madali namin, nakalimutan ko bitbitin, siya rin walang dala. Nahiya kami nung kasirado na yung center yung na-realize namin. Yun lang yun, once yun. And then once time, naubusan ako nung nagbiyahe ako. Kaya ngayon, ugali ko na. Lahat ng bag ko may brand new na Ganosi toothpaste. Hindi kilo yan. Alam niyo kasi bakit? Okay, for the last 13 years, itong sinasabi ko, itong sinachallenge ko, gamitin yung toothpaste ngayong gabi. Pagising yung bukas ng umaga, wala kayong manis na laway. Kapag meron, balik ka sa akin. So, pag naman sa 13 years, wala pang bumabalik. Okay? Pero ang kinaganda ko ng toothpaste natin, number 1, may Ganoderma. Okay? Number 2, naririnig nyo sa toothpaste, ano yan, yung fluoride. Yung fluoride, alam niyo ba na yan? Chemical yan. Nakalagay nga doon, do not swallow. Kasi if you swallow so too much, toxic. Wala tayong fluoride. Natural tayo eh. Okay, so safe. Pero may iba sinasabi na halo nila sa lukewarm water yung konting toothpaste pag masakitan siya. Yes. Helps. Okay? So, it's organic. Ang kinaganda pa ng toothpaste natin is anti-inflammatory. Yung mga gumagamit yung mga sensitive teeth, yung mga namamagay na dumudugo yung gums, paggamit nyo yan.
anti-inflammatory, and antibacterial. Kaya walang bad breath. I tell you, pag ginamit niya, hindi to biro, to be honest. Baka may time pa na ang kape, baka mapilitan ka pa, na pag wala, makainom ka ng kopi mo. Di ba? Okay? Baka, pero ang good taste talaga. Pag ninamit niya na simulan niyo, at gumamit niya ng iba talaga pakiramdam. Totoo lang. That I guarantee you. Kaya nga hindi sa every time nag-BBOM ako before ito pinofocus ko, tumataas ang benta nito. Kapag nga sa point, sinasabi na ako, dyan pag muna itintan ko. Wala akong magawa, wonder toothpaste yan eh. Magic toothpaste yan. Okay? So you try it, and I tell you. Okay, next. Meron din tayong facial soap. Basically, ang sinishare ko sa inyo, yan ang grocery ko sa DXN for the last 13 years. Meron pa dyan iba. Cordyceps, Cordifine, Lion's Mane. Okay, yan yung mga ibang food supplement. Specialized na yun. So again, I suggest you sa attend the product presentation kasi hindi natin ma-discuss lahat yan. Ang kinaganda niya, may mga bago pa tayo ngayon na mga line, yung aloe vera natin. Di ba? And sabi nga, meron tayo ng black cumin natin. So tingnan niyo yan, baka tingnan nyo, makatulong sa inyo. Okay, moving forward, once you change brand, you use DXN product. And sa ayaw sa gusto mo, magiging ano ka, you become a product of your product. Okay, ang kinaganda pa niyan, yung produkto ng DXN is what? Lahat yan ISO certified, lahat yan FDA certified, approved, and lahat yan, the mga Muslim brothers and sisters natin, halal certified. And kayo mismo nakaalam. Hindi ito yung halal-halal na. O, di ba? It is certified by the highest, strictest halal organization in the world sa Malaysia. Alam niyo yan. Okay? So again, sa atin, sa area natin, acceptable to, pakita niyo pa lang ang seal. Halal certificate pa lang, tapos na ang storya. Alam niyo yan. Okay? So, ang kinaganda nito, lahat ng produkto natin gano'n. Kaya yung mga produkto natin ng mga bago, it takes years bago natin mabenta sa market because it passes through strict compliance. Okay? So yan, ang ganda, dami award o. May ko na isa-isahin yan. Okay? Tingnan nyo na lang. For the last 20 plus years, yan ang DXN. Next, step 3. Since okay, ulitin natin. Anong first step? Pagiging madali ng mga milis, ano? Change brand. Okay, kaya ba natin gawin yan? Yes! Step 2 is ano? Use. Be a product of your product. Okay? Use DXN product. Ang kinaganda yan, if you do the number 1 and the number 2, yung number 3, madali na lang gawin. Ang gawin mo sa number 3 is kwento mo sa iba. Alam niyo ang kinaganda niyan? Kinukuha kayo ni DXN na ano, maging brand ambassador niya. Kinaganda ng brand ambassador. Kayo ang model. Kaysa magbayad ng mga mahal na artista dyan, palabas sa mga TV channel dyan, sa mga radio station, sa mga billboard, yung gastos doon, i-divide na lang sa inyo. Pagalingan na lang pagiging brand ambassador. Sipin nyo, gamitin nyo yung laway nyo kasi kung nyo gamitin, ano, mamapanis yan. Diba? Kaysa ginagamit nyo yan sa hindi magandang paraan, sa pag-chismis, pag-reklamo yung gano'n, ikwento nyo na lang ang DXN. Yes! Diba? Yun lang naman. Okay, kaya nyo ba? Number 1. Yes! Yes! Diba? Number 2. Number 2, use the product. Number 3, ano, is kwento. Ginagawa nyo rin eh. By nature, ang Pilipino, yan o, mga chismoso at chismosa. May gamitin natin yung talent natin. Di ba? Pag smile mo pa lang, naku. Di ba? Ang gawin mo number 1 tip. Okay? Number 1 tip. Ito pala, i-advertise ko na para mapilitan siya. Attend kayo ng NDT ni Partner Vincent palang araw. Okay, magaling yan. Yan si Partner Vincent. Ang NDT New Distributors Training. Yan ang isa dito. Bakit sinasuggest namin yan? Ideal yan sa mga new members. How to invite. Hindi ka na niya turuan pa paano mag-imbita. Turuan ka pa niya kung paano mag-actor sa loob ng gaya ng ganito. Pati ito meron itong way. Okay? And lahat naman, paano mag-imbita ng mga mahihirap, matitigas ang ulo. At yung mga feeling ng mga magagaling. Paano mag-handle ng rejection. Okay? Napaka-importante yan. So you should attend that. Okay? So going back, ikwento mo sa iba. And once you do that, what? You are promoting DXN. Okay, yan. Advance ko lang ng konti. May tatlong klaseng pwedeng mag-DXN. Ang una, is ito lang yung bibili ng produkto at walang balak maging DXN member. Pwede naman, gano'n naman na tao. Okay, sino nagbibenta sa kanya? Yung DXN member. Okay, ano mangyayari sa kanya? Wala siyang savings, wala siyang discount, wala siyang rebate. Okay? May gano'n talaga. Number 2, meron naman yung nagme-member,
pero hanggang usage lang din. Okay, 1 and 2, okay na siya sa 1 and 2. Step 1 and step 2. That's it. Wala nang problema, walang masama doon. Very good, do it. But if you want to earn sa DXN, again, sabi nga, bakit ako sumali sa DXN? Because of the business aspect. You have to do the number 3. Because dyan ang potential earnings ng mga malalaki. Okay, kung yung iba discount lang and small rebate, ito talaga ngayon, you can earn sa ano? By doing this, you can earn from other people sa effort ng ibang tao. Yan ay narinig mo na ano, passive income. You earn from leveraging. Okay, meaning yung grupo mo, okay, yung network na develop mo, you earn from that. Okay, paano nangyayari yun? The power of networking, let's talk about that. Number 1, the networking, like DXN, napakalit ng kapital. Sa akin nakakita na with 500 pesos or 850. Ang gawin na lang natin yung medyo mataas-taas na registration package, which is 3,000 pesos, na discounted, maging 2,700 something. Okay? Lagyan mo na lang 2,500 or 2,700. You start your own business. I tell you, sari-sari store, 2,500, hindi magkasya pang business permit pa lang yan. Walang pang produkto yan. Okay? Ito, member ka na, meron ka ng produkto available anytime, meron ka ng opisina, aircon pa, open 6 days a week, from 8 o'clock to 6 p.m. na gabi. Okay? Saan ka nakita na gano'n? Hindi lang, kinaganda nun, hindi lang dito sa Cotabato. Once you become a DXN member, anywhere in the world, hindi lang ako meron DXN eh. Kahit walang DXN, basta may tao. Okay? Pwede yun. Anong gawin yun? Tuturo ni Partner Vincent sa inyo. First tip, paano mag-imbita? Okay? You smile. Smile ka ng smile. Bakit? Pag nag-smile ka, anong natural instinct ng na-smile ano? Di ba mag-smile din? Okay? Pagtingin mo may ngipin! Nag-toothbrush yan. Okay? So, you get the point? Okay? Yan ang kinaganda niyan. Okay? You learn these techniques and gano'n, and it helps you develop your network. So, number 1, low capital needed. Number 2, it duplicates a successful money-making system. Meron eh. Kopyahin nyo na lang. Magaling ba kayo mangopya? Yes. Kung sa eskwelahan dati, pag nahuli kayo mangopya, ikaw kayo. Dito, pag nangopya kayo, magaling kayo. And ito lang pala nakakalimutan ko sabihin since 2 trainings ago, na parati ko sinasabi, ito na yung negosyo na nakikita ko, na yung ibang tao na nag-DXN, gusto ka magturuan. Kasi kapag tinuruan ka nila at sinare nila sa iyo yung sikreto nila, your success is their success. Yes. Lalo na pag downline mo. May downline mo, grupo mo. Pero kahit hindi mo nga grupo, pag nag-diamond ka naman, meron naman tinatawag doon. Profit sharing. Meaning you still earn from the group na kahit hindi mo grupo. Kahit maliit lang yan, kung 1% na yan or whatever. But you still earn. Okay? So next. You increase your earning time infinitely. Ito yon. Doon sa mga nag-attend ng Financial Freedom series natin na talk, alam nyo nang importante about earning money is earning time. Kasi sa isang araw, ilang oras ang isang araw? 24 hours. Sa mga employee, ilang oras sila kumikita? 8. Lagay mo 8 plus. Kung gusto nila mag-increase yung kita nila, dalawa lang pwede nilang gawin sa employees. Ano? Mag-promote, yung increase, or mag-overtime. Hindi ka naman pwede mag-overtime araw-araw. Sabihin na natin nagtrabaho ng gusto-gusto yung employee, anong pinaka-maximum sa isang araw? Siguro 14, di ba? 12, yun siguro. Kasi yan pwedeng araw-araw, okay? Pero would you believe, if you understand the power of networking, pwede mo i-duplicate, padamihin yung earning time mo, in essence nga, walang limit. Alam sabihin ng John? Kasi ganito yan. What if ako nag-DXN? Start ako DXN. Si partner ko dito na imbitihan ko mag-DXN. So siya ngayon nag-DXN, nag-1,000 points, and nagiging matalino mamimili. Okay? Naging wise consumer. Ginagawa niya ho. Yung points niya, points ko din. Si partner ngayon, imbita si partner. Si partner, ang points ng downline, 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 ng downline niya, points mo din. Okay? While to be honest, pag habang mas managalayo sa inyo, mas maliit siyempre yung share mo. Kasi yun na nga eh. Sabi na John, maganda na naman mag-networking pag nauna ka. Oo naman, lahat naman ng bagay may lamang pag nauna. Pero kung tamad ka naman, kahit nauna ka, may iwan ka pa rin.
May iwan ka sa mga masisipag. Obvious na yan. Ako nauna ako dito lahat sa inyo. Marami dito mas malaki pang kinikita sa akin. Kasi bakit? They focus on building their network. Ako naman, hindi. I will admit. Okay? Isang grupo na talaga malaki sa akin. Sa grupo pa ng takurong. Yung mga irony eh. Majority dito, hindi ko pa group. Cross-line ko. Okay? So again, if you do that, you build your network, palakihin mo, balikan natin yung earning time, yung effort ng downline mo, effort mo din. Sabihin na lang natin, you have 100 downlines. Okay? Yung ilalim mo, nag-abot na ng 100. Sabihin na lang natin, nagwa 1 hour a day lang yan mag-DXN. Then technically speaking, ang earning time mo ng araw na yun, kasi ikaw nag-effort ka rin sa DXN mo na 1 hour lang din, yung earning time mo ng araw na yun is ano, 101. Kasama ka. Kung hindi ka gagalaw, sa gusto mo, ikaw nag-toothbrush ito. Nag-consume ng inom ng kape. Naligo. Nag-grocery sa DXN, nag-change brand. Di ba? Sa gusto mo, you still earn. Yan yung power ngayon ng residual income, passive income. Okay, naintindihan yan ang power ng networking. Nangyayari lang yan saan? Usually saan? Sa business side ng quadrant. Kung nag-attend kayo nung pa, di ba? Ano yung quadrant? Employee, self-employed. Sa self-employed, hindi natin sinisiraan yan. Again, ang employee, okay, I just want to be clear. Ang tingin ko sa employees, mataas masyadong respeto ko dyan. Ang trabaho is very important din yan. Pero ang suggestion ko sa inyo, bakit majority ng empleyado nagkakaproblema is because hinahanap nila sa salary nila yung pangbili ng ng pangarap nila sa buhay. Mahirap yun. Ang kaya lang ng salary mo is yung pang-araw-araw mo. Then you have to use this, di ba? Para to augment yung iyong income. Para pag tumaas yung income mo, ang tingin mo rin dyan, yung quality ng buhay mo, dapat tataas din. Okay? Naintindihan niyo ba? Okay? Earning time. Next. Do business all over the world. Sabi ko na yan. DXN is present in, hindi ko na alam kung ilang countries sa ngayon. Okay, ang dami na. And ang kinaganda pa nga niyan, kung may mahanap ka pa ng country dyan na wala pang DXN, ikaw mauna doon. Kasi gaya nung ginawa dito ng isa, si partner Jimmy Kidding. Basically, from Thailand yata siya nag-register. Technically, siya ang unang Pilipinong DXN member. So parang in essence, majority ng DXN sa Pilipinas under sa kanya. Okay? And he is earning what? Million. Tama. Sa rebates. Okay? So again, number 1, low capital, duplicate successful money making system, increase your earning time, and what? Do business all over the world. Okay? And you earn passive and residual income. Okay? Konting singit na lang ito. Paano mo nalaman na meron ka ng passive income? O nasa passive income ka na level? Alam niyo pa paano? Ano bang opposite ng passive? Active. Ang active income is gumagalaw ka. Every galaw mo, may income ka. Kung hinto ka gagalaw, wala kang kita. Ang passive, ang ibig sabihin ng passive is kahit hindi ka gagalaw, kumikita ka. Okay? Paano maalam na nasa passive ka na? Kapag kumikita ka, tulog ka. Okay? Pag natutulog ka at kumikita ka, may passive income ka. Okay? Kasi pag tulog usually, lalo ng employee, self-employed. Kung wala silang active work, wala silang active income. Okay? So passive and residual income. Again, ang suggestion ko nitong about income, money, next training. Okay, so next schedule ko 2 weeks from now, we will do yung tawag kong DXN negosyo mo, palaguin mo. Okay? It focus on the money-making system ng DXN. Pag-usapan natin yan. And dikitan ko yun, sundan ko yun ng Money Matters. Ang tawag ko doon. Ano yung Money Matters? Ang purpose ng Money Matters to help you sa inyong financial wellness. Basically, common sense about money. Okay? So again, doon natin discuss further yung residual and passive income. Next. Dito ngayon, the reason bakit inuulit-ulit ko ito, because you will admit, when we started doing DXN sa Cotabato, ang pinapromise pa nga namin before, sali ka lang, hindi ka kailangan magbenta. Kasi ang ibig sabihin namin ng time na yon is hindi ka kailangan physically magbenta nung alam natin na direct selling na benta. Okay? Pero kung kailangan mong gawin yun o gusto mong gawin yun, pwede mong gawin yun. Hindi naman masama yun kasi meron ka namang tubo sa produkto pag binenta mo sa non-member.
Pero ang gusto ko talaga i-emphasize dito, ang tunay na networking company is ano? Ang income ng member niya comes from what? The selling of the product. Kailangan may benta ng produkto. Kaya kung merong kumpanya dyan na nagpa-promise sa inyo na kikita kahit walang benta ng produkto, naku, pag-isip kayo na mabuti. Kasi baka ang produkto talaga niyan is, alam niyo ano, registration. Kaya mahal ang registration. Di ba? Tanungin mo, paano ko naubos ko na ito? Walang problema! Basta maghanap ka lang ng batong mag-register. Di ba? Pag yun na narinig mo, medyo mag-isip-isip ka na. Kasi ang DXN talaga is what? It has an amazing product. Doon talaga nagsimula si Dr. Lin. To be honest, okay? Kung ako nagsimula sa DXN, ang appeal sa akin is business, bago ko na lang nalaman ang health benefit, si Dr. Lim baliktad, nauna sa kanyang health benefit. So ang problema niya ngayon, paano ko ba ito ngayon i-share sa buong mundo the fastest way I can? And nakita niyo yung networking system, MLM, multi-level marketing system, nagniya, uy, ito ang bagay dito. So doon niya ngayon pinasok yung produkto niya. Okay? Inigaya ng ibang kumpanya, alam nila kung gaano kaganda ang MLM. Kasi ginagawa na lang nila ngayon, daltan, bahala na ka ng produkto, kuha ito, kuha dyan. Tapos ibenta, kunwari as networking. Walang quality ang produkto, walang consistency. Wala namang visa. Okay? So again, moving forward, selling is key. Huwag niyong tanggalin sa utak niya. Baka iba sabi ko, ayaw ko nga magbenta niyo. Okay, kung ayaw niyo magbenta, gusto pa yung kumita, kailangan niyo magbenta. Kahit sa makaisip ka, kahit mag-negosyo ka, kahit maging employee ka. Okay ba paano? Ano binibenta mo magiging employee? Uy, you are selling the most expensive commodity in the world. Ano yun? Oras mo. Diba? Your time. You cannot get that back. Pag binayaran ka niya ng 15-30, tapos na. Hindi naman sa ano, ha? Okay, you have to think about it. You're selling something. Okay? Yung iba naman, selling is what? Service. Iba naman produkto. Kaya nga, papunta niya, amazing product. Anong amazing product sa akin? Number one, alam niyo, no? Kailangan ng lahat ng tao. Kailangan ng lahat ng tao. Pagkatapos, it improves the quality of life ng mga tao. Yes. Then if you can do that, that's an amazing product. And alam niyo paano yung mga produkto ng mga, hindi iba, yung mga successful products talaga, alam niyo yung ginagawa? It solves a problem. It solves a problem. Hindi yung mga produkto na yan. Diba? Ano isang pinaka-amazing na produkto? Yung tumutunog ngayon. Okay? Okay, and cellphone. Okay, what? Yung need ng tao, what? To connect with other people. Diba? Dati ang hirap-hirap. Para may kausapin ka sa kabilang lugar, kailangan mo padala ng telegrama. Ang sulat, it takes weeks, days, probably months. Iba pa minsan nawawala pa. Ngayon with what? With one click, meron na. Because it started with a need, it started with a problem. Okay? So meron na tayong, it has to be what? Selling has to be a part of it. Kaya nga again, you attend the new distributors training, kasi yung new distributors training, tutulungan kayo. Kung medyo hindi kayo sanay about selling, ako isa sa una dyan, I will admit. Kasi modesty aside, hindi siya nagyayabang, feeling ko sa sarili ko, pinalaki akong manager at boss. At totoo lang, nakilala ko ang DXN at the age of 27 na ako. Okay? So feeling ko from hanggang 27 years old ako posing hanggang ko kailangan magbenta. When I started doing DXN, doon ko na-appreciate ko. Hindi sana nag-graduate ako sa modesty aside, medyo maganda-gandang college, business school, okay. Meron akong diploma, business degree, meron akong negosyo hinahawakan. Pero doon ko na-appreciate nila, you have to sell in order to earn. You have to sell well in order to earn. Kung sino yung magaling magbenta, ano yung benta? Hindi lang naman kailangan direct selling eh. Magaling mag-storya. Okay? Pansinin nyo. Minsan, hindi ba naman tapos? Pero hindi ba napansin? Naiisip nila yung mga produkto ng DXN kanina pagkwento ko sa inyo. Yeah. Di ba binibentahan ko na? Yeah. Baka nga naisip nila, kailangan kong bumili. May kilala kong kailangan niya. Di ba? Just by telling you about the product. Ang kinaganda niya, hindi kayo magsinungaling. Kasi ganun na kaganda yung produkto. Okay, next. The income comes from the sale of your network. Okay? And marketing plan of DXN is fair and growth-oriented. Again, ayaw ko na-discuss ito muna kasi sasama ko na ito sa DXN mo, DXN negosyo mo, palaguin mo. Okay? Yes. Again, podcast yan. We will discuss the what? Successful marketing, money-making system of DXN sa series na yun. Okay? So again, yan o ang DXN. Moving forward. Quick recap lang mo tayo. Number one,
become a wise consumer. Matalinong mamimili ka ba? Okay, sino sa inyo gusto maging matalinong mamimili? Yes! Lahat tayo. Okay. Number 1, alam nyo natin, kaya na natin ulit-ulit yan, shift to DXN. Change brand. Kayang gawin? Kaya. Number 2, be a product of your product. Use DXN. O, kasi iba nagagalit, bakit na walang effect, walang ganun, walang ganyan. Tabi mo kung nag-DXN product, hindi pa rin. Hindi ibig sabihin nag-register ka, papasok na ang ganoderma sa katawan mo. Okay? Kailangan mo gumamit ng produkto. Okay, next. Number 3, step 3, ikwento mo sa iba. And grow your network. Again, hindi ko na ito i-discuss in detail. Gawin natin ito sa series ng yung nga sa DXN marketing, tawag ito yung money making system ng DXN. Just to give you an idea, if you can invite one person, isa lang, every month. One per month ha, hindi na one per week. Simplihin na lang natin, one per month. Pero ina-imbita mo, as in, full-blooded, maggawin ng wise consumerism, maging matalinong mamimili, gawin ng 1, 2, 3. Ituro mo yun. Kuha ka ng isa every month, yung tao na yun, gawin mo talaga ang wise consumer, as in, mag 1,000 points, mag-ship sa DXN, maggamit ng DXN, ituro sa iba yung DXN, turuan mo lang rin siya ng 1-1-1, meaning isang tao lang per month. Do this for 11 months, and your profit share for that month, aabot na more or less 80,000 a month. Ginawa na namin yung month. In a perfect system. In a perfect system, ha? In a perfect. Alam natin yan sa 10, pwedeng isa lang dyan ang maiiwan. Again nga, sabi ko, kung ang point ko lang is, huwag nyo maliitin ang isa. Okay? Ang sinasabi ko all the time is, invite. If you can invite, sabi na, John, bakit apat-apat? Hindi yan apat-apat lang. Sinasabi namin apat-apat kasi one person per week para madali sana sa inyo. Okay? Pero nga, sabi ko, if you can invite 4 person a day, better. Diba? 10 person a day, better. 100 person a day, better. Kaya mo, go. Kasi lalaki rin yung kita mo. Okay? Pero sabi na lang nga natin, sumablay, isa na lang. Okay? Doon sa apat-apat, if you can invite 4 person a month, and yung apat na yan, imbita ng apat, hindi din perfect. Apat. On the second month alone, bayad ng 1,000 points mo. Yes. Yung 2,500 mo. Pagkano 1,000 points, more or less mga 2,500 pesos. Again, di ba sabi ko, pag inumo ng kape mo, masarap na, healthy ka pa, na-discount na, may rebate pa. Pagtapon mo ng sachet, libre na. Di ba? Ako, I will admit, probably, nag-focus ako palaki ng grupo ko. Sa 13 years ko, alam mo gaano katagal? Tagal na siguro 6 months. Sa 13 years. After nun, I do talks, pero majority na kausap ko alam yan. Hindi ko downline, hindi ko network. Si partner Vincent na nagpalaki ng grupo namin sa Takoro. Isang linya rin yung malaki sa akin. Meron akong may ilang linya, pero siya talaga lumakulang na linya ko. For the last 13 years, average. For the last 6 years, alam nyo nga, hindi na ako nagtutok. I-focus ko yung sarili ko sa mga traditional business ko. Na-miss ko ulit ko, ginagawa ko ulit ngayon. Okay? I just buy product. At the very least, 50% ng cost ng 3,000 points ako eh. Okay, ng 3,000 points ko, which is 8,000 pesos, libre na. Meron ka kaming downline dyan, na-admit niya, nahiya na nga daw siya, sabi niya, part up live. Nahiya na ako kasi ilang taon na. Wala na ako airport sa DXN. Tanggap lang ako check every month, 20 mil. Yung kalahati, binibili niya ng kanya, 8,000, binibili niya ng 3,000 points. Eh, meron siyang naiwan na 12,000. Last niya nag-indict, alam niyo kailan? 2009. Kaya sabi ni partner Vincent yung parts, gawin mo lang, andyan ka na eh. Okay? Senior Star Diamond ka na, ESD na nga yata parts, di ba? Executive Senior Star Diamond, ESD. Okay? Yung mga ganun na rin, simulan mo lang. Kaya hindi mo masabi. Next. Step 1, step 2, step 3, kaya natin gawin yan? Okay, nag-recap. Start your DXN business now. Kaya mo ba? Yes! Register now. Okay, meron ba dito hindi pa register? Kasi meron dito hindi register, Mortal Sin maglabas na hindi register. Una niyong gawin mamaya is, tapitan niyo nag-imbita sa inyo, patulong kayo kung paano. Kung wala nag-imbita sa inyo, andito ako. Okay, gano'n lang. Number 2, next is what? Attend the different level trainings. Marami yan. Kahit nga itong business presentation, maraming gumagawa nito sa amin. Recently natin lang ko yung kay partner Hamid Balimbingan, doon sa Estos ang ginawa last week ba yun? Yun, kumpleto yun. Okay? Kumpleto talaga yun.
Ay ko, amazing. No wonder ganun kagaling yung tao. Partner Ponce, ganun din. Marami tayong masisipag ngayon ng mga, dito si Partner Mans. Okay, dito si Partner Mans. Ang dami yan, lahat dito. Okay? May schedule na trainings and DOM attend. Marami kayong matutunan dyan. And again, sinabi nga, ang suggestion ko sa inyo, once you become a member, okay, attend what? Hanapin niyo yung may marketing plan. Para maintindihan niyo yung marketing plan. I will do my best, the best of my ability, na tulungan kayo gawa ng plano pa nga. Yung 111, pakita namin sa inyo. And kung anong dapat yung gawin para maging Diamond Tech agad. Yes. Saka ito, suggestion ko na isa. Ito yung natutunan ko in 13 years. Kaya na namin napag-usapan ni partner Vincent dito habang papunta dito. Sabi ko, Parts, dapat ituro rin natin sa mga partner natin paano magiging selfish ng konti. Ano yung selfish ng konti? Okay, ano yung sabihin niyan? Pag naimita kasi kita, Parts, as ako ang upline mo, akong sponsor mo, ang tawag ko sa'yo first generation, di ba? Pag ikaw naman naimbitahan si partner dito, second generation ko na siya. And so on. Okay, ikaw ang first generation ko. Alam niyo yan, di ba? First gen, second gen, third gen. Ang suggestion ko sa inyo, okay? Selfish kayo. Ang focus dapat sa first gen nyo. Okay? Hindi masama yan, okay? Tutukan nyo pa rin yung second and third nyo. Pero ang tutukan nyo talaga ng gusto, ang first gen nyo. Yung first gen nyo ngayon, turuan nyo na gawin rin yung ginagawa nyo, tutukan nyo yung first gen niya. Diba? Yung first gen niya naman, turuan niya na tutukan yung first gen niya. Kasi ang nangyayari sa iba dati, sabi ko, sali ka lang sa DXN, ako bahala sa downline mo. Nagiging tamad. Yes. Diba? Nag-aasa ngayon kay upline, wala si upline, wala mag-storya, wala mag-convince. Sabi niya, lagyan niya ako ng downline. It will not help you. Baka na-convince ka para pumasok, pero in the long run, it will not help you. Okay? Hindi ko sinasabi na hindi ka third generation na kanila. Of course, gawin mo pa rin. You get the point. Pero ang point na natin is, if you gusto talagang gawin ng DXN yung 1, 2, 3 steps, magiging wise consumer talaga, maging matalino mamimili, gusto niya palaki ng network niya, kailangan niya talaga tutukan ng downline. Okay? Moving forward, at the different level trainings, NTT, yung distributors training, Ganotherapi. Okay, ang Ganotherapi is about Ganoderma. Si Ate Bing Nur, ang ating resident nurse and expert sa Ganoderma. Ginagawa niya yan, and product presentation sa kanya rin yan. And attend yung mga ibang trainings natin. IOC, may partner Mad. Okay? Yung IC on the cake, may partner Mad. Yung tawag ko doon is, yun yung marketing plan ng DXN na sobra-sobrahan ng inom ng Ganoderma. Masyadong hyper. Okay, yun yung medyo sa mga tao na gustong mabilis. Pero medyo malaki ang requirement in terms of capital ng finances, which is 8,000 pesos. Pero explain ni partner Mads yun. Okay, yun yung tawag natin icing on the cake. Next is, invite 4 people with you every time you come here. Okay, pag nag-imbita kayo, tapos ng 4, tapos 3 lang pumunta, okay lang, 3 yan eh. Kung nag-imbita kayo ng 4, isa ang pumunta, okay pa rin yan, may pumunta. Ang mahirap, kung nag-imbita ka ng 4, wala nang dumating, pati ikaw, hindi pa pumunta. Paano na ang DXN na? Okay? Ganda niyo yung point. So kahit na wala na-imbita kami yan, bakit dito yung lugar na para mag-recharge kayo? Okay, suggestion ko sa inyo, pag medyo pagod na kayo, mag-recharge kayo kay upline. Huwag kayo magreklamo kay downline. Okay? Kasi ang downline yung kukopya na rin yan sa inyo. Okay, nakita niyo yung point? Ayan ang tinuturo ni partner Vincent sa new distributors training niya. Kung anong kailangan niyong gawin. So, tanong natin, will it be easy? Wala, hindi. But will it be worth it? Buhay din yun. Okay? Why do I do DXN? Hindi sa ano. This is one way of me helping other people improve the quality of their life. Hindi naman tayo hypocrite eh. Di ba sa buhay natin, kailangan natin ng pera. Okay? Rather than sabi nga nila, yung, alam niyo na yung saying na, kaysa bigyan mo na 1 kilong isda, turuan mo mangisda. Ang problema naman kung pangbili pa ng bangka, kumain mo ba rin? So ito, 500 pesos, may bangka ka na. Di ba? Yung bangka mo ba, pwede pang lumaki, maging yate. Okay, pwede pang ano pa yan, maging freight carrier, whatever. The sky is the limit. Okay? So again, will it be easy? No, hindi madali. Ako na mismo magsabi sa'yo, hindi madali. Wala naman sa buhay na, di ba? Na madali. Okay, na worth it. So gawin lang natin. Next. If you start doing yung DXN, ilagay ko na ito.
Sorry, walang liit. Okay, may mga package dyan, but ang pinakamura natin is 500 pesos. Member ka na, you can... Sabi na, John, laruin mo nga. Bakit may 500, may 850, merong 3,000, may 8,000, may 5,000. Pag 500 na ba kunin ko, hindi ba ako magiging diamond? Hindi! Member ka pa rin! Okay, walang problema yung member ka pa rin. Walang kaibahan. Lahat ng pa rin member ka. Yung ibang package lang, may kasama ng produkto na sinet up. Para hindi ka na masyadong nahirapan. Para automatic ka, pag 2,500 yung binili mo, itong 2,500, 1,000 points na yun, automatic. Sa'yo at sa gusto mo, meron ka lang, check it. Okay? Yung iba naman dito, higher na yan. Okay? Maganda rin dito, may bagong package, automatic discount. You ask your sponsor about it, kung paano. Okay? Next, sinabi ko na kanina, ipa-plug ko lang, mag-advertise na ako. Next series natin, next schedule ko, kaya may February na yun? Parts, February 19 ba? If I'm not mistaken. Okay? Sa 18. Sa 18, meron tayong business presentation. BOM muna sa umpisa. Kung may mga bagong members, inutungan natin ang DXN negosyo mo, palaguin mo. Ito yung the successful money making system of DXN series. Okay? Yung sana gusto ko gawin ngayon sunod nito. Medyo hindi ko lang natapos. Pasensya na. Okay? Tapos next is, ang sadugtong nun is money matters. Okay? Pati money matters. Ano isip niyan? Money matters about pera and money matters explain kung bakit ba kailangan natin ng pera. Okay? Ito naman is a series on what? Financial wellness. Kung nakatanong kayo ng financial freedom time freedom natin, medyo ito kadugtong ito. Okay? So next, gawin din natin yan. So again, kaya ba natin? Yes. Ha? Kaya natin? Gawin natin? Yes! Ito mga hindi pa member. Lumabas na. So doon sa mga baguhan, wala ilan naman ng baguhan dito. Maraming salamat. Doon sa mga matatagal na, hindi pa rin tayo nagkasawa sa isa't isa. So maraming salamat. Okay? So ito po yung ating BOM for today. So doon sa mga gustong kayang gawin o gustong gawin yung step 1, which is what? Change brand. And step 2, become a product of your product, use a DXN product. Okay na yun. Pwede na hanggang dito. But if you want to do the number 3, okay, I suggest you attend the next series. Okay, ano yung sunod nito? Yung next